Recorded na ako, love. Alright, so what is up mga lods? So it's me again, Papa Pabs. Medyo natagalan tayo bago makapag-upload ulit. Meron akong napansin sa motor natin mga lods, no? Pagdating ito sa fuel consumption niya. Kasi nung una, yung gas consumption ni Royal naglalaro sa 30 to 32 kilometers per liter. Ngayon, napansin ko na hanggang 27 to 20, 25 to 27 kilometer per liter na lang siya. So, malaki yung pinagbago pagdating sa gas consumption niya. Marami akong ginawang troubleshooting, marami akong chinek, marami din akong pinalitan, kagaya ng jettings, pati spark plug. Binago ko rin or bumili rin tayo ng bagong spark plug para lang mabalik dun sa dating gas consumption niya. Yung carburetor pala natin, yung may sira. Napalitan ko na siya actually. Okay na yung carburetor, wala nang leak. No? Ito ngayon yung pinalit ko sa kanya. Ang pinalit ko nito is yung parang plastic fiber. So, nakuha natin siya or nabili natin siya sa Shopee. Worth 300 plus lang ata yun. Meron kasi akong crack na nakita dito sa carburetor valve na to. Ewan ko kung makikita nyo ba sa camera, pero ito yung tinutukoy ko mga lads. Yan. Yan. Merong crack dyan sa loob. At the same time, meron din dito. Yung crack na yan, yan yung sinasabi kong sira. Dyan yung dumadaan yung leaking. So yun nga, pagkakabit ko ng carburetor, nung test drive ko na siya, napansin ko na parang palyado yung takbo. Yung bang kapag nasa low gear ka, yung mahinang pihit mo lang ng throttle, yung tipong para siyang mamamatay or pupugak-pugak. So, ginawa ko, chinek ko ulit, inayos ko yung carburetor, baka mali lang yung pagkakakabit. O hindi tama yung pagkakakabit ko. Pero ganun pa rin, namamalya yung takbo niya. Not knowing, yung sanhi pala nun is itong manifold intake insulator. Kung mapapansin nyo, nabitak siya. So, ginawa ko is umorder din ako sa Shopee. Buti na lang, meron akong nakitang seller na nagbebenta nito sa Shopee kasi inikot ko na yung buong Talisay City at Cebu. Kadalasan pang XRM 125, Wave, Honda, or di kayo yung TMX 155. Ito, sinishare ko lang sa inyo mga lods. No? If ever na mapansin nyo na ang motor nyo namamalya, pangit yung takbo, namamalya, tapos na-check nyo na lahat, nalinis nyo yung carburetor, nalinis nyo yung air filter, na-tore nyo na ng maayos, pero ganun pa rin, i-check nyo yung manifold insulator nyo. Baka yun ang sanhi kung bakit namamalya yung takbo ng motor. Yun dapat yung lagi natin i-check. Alright? Since nakabit na natin yung carburetor valve or yung base niya, samahan nyo naman ako na ikabit tong manifold intake insulator sa motor natin. Alright? So without further ado, let's go!
welcome back again mga lods. So tinetest ride natin yung motor. So far so good. Wala naman akong nararamdamang pamamalya or yung parang pumupugak-pugak. Hopefully if magamit natin to sa long ride, hindi rin magka-problema. So maraming salamat sa panonood mga lods. Sana may nakuha kayong kaalaman at nagustuhan niyo yung video na to. Again, gaya ng lagi kong sinasabi, huwag nagiging kamote sa daan, lalo na kung may pamilya ka pang uuwian. Alright? God bless mga lods. Peace out.